Sa mundo ng mga shinobi, iilan lang ang lumapit ng husto sa kamatayan, at lubusang nakaalam nito, gaya ni Orochimaru. Number 5. The Kusanagi Sword, Long Sword of the Heavens. Nakatago sa loob ng sarili niyang katawan. Hinuhugot ni Orochimaru ang maalamat na espada mula mismo sa kanyang bibig. Ito'y humahaba, umiikot at sumusugod gaya ng ahas. Kayang humiwa ng bakal, at umiwas sa pinakamatalim na mga pag-atake. Hindi lang ito pumuputol. Ito'y nanghuli. Number 4. Body shedding technique. Akala mong napatay mo na siya. Mag-isip kang muli. Parang ahas, dumudula si Orochimaru palabas ng sarili niyang balat. Tumatakas mula sa kamatayan na parang nagpalit lang ng kasuotan. Isang bagong katawan ang lumilitaw mula sa lumang bangkay. Mga nakamamatay na sugat, walang kahulugan. Number 3. Eight branches technique. Isang dambuhalang puting ahas ang biglang sumusulpot. Sobrang laki. Higante. May 8 umuungal na ulo. Sa anyong ito hindi na tao si Orochimaru. Isa na siyang alamat, maging ang mga tailed beasts, ay natitigilan sa harap ng anyong Diyos na ito. Number 2. Reanimation Jutsu. Edo Tensei. Hindi nananahimik ang mga patay. Kapag si Orochimaru ang tumawag, muling nabubuhay ang mga alamat na shinobi. Nakatali sa kanyang kagustuhan. Lumalaban gamit ang parehong lakas na taglay nila noong buhay pa. Itong ipinagbabawal na jutsu. 2 beses nang binago ang kasaysayan. At ang number 1, Living Corpse Reincarnation. Ang lihim sa kanyang immortalidad. Sa bawat ritual inilipat ni Orochimaru ang kanyang kaluluwa. Sa panibagong katawan, itinatapon niya ang lumang katawan, gaya ng sirang balat, panahon, katandaan, kamatayan, walang saysay, basta may katawan. Si Orochimaru ay hindi mamamatay. Hindi kapayapaan ang hinanap ni Orochimaru. Hinangad niya ang lahat, kapangyarihan, kaalaman, walang hanggan. Alin sa kanyang mga jutsu ang pinakakinatatakutan mo?